sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, to all men to whom this presence may come. Greetings. Be it known that the Board of Regents, by the authority of the Republic of the Philippines, on recommendation of the University President, has conferred upon His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. the honorary degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights, honors, privileges, as well as the obligations and responsibilities pertaining thereto. In testimony whereof, the seal of the University and the signature of the President and the Secretary of the University are hereunto affixed. Given at Manila, Philippines, this 27th day of August in the year of the Lord, 2026. Signed, Attorney Elvira Cruz, Secretary of the University, and yours truly, Domingo Reyes Jr., University President. Thank you, President Domingo Reyes Jr. And now, with utmost grace and dignity, we shall now commence the bestowal of the academic regalia, to be led by Honorable Mayor Francisco M. Dumagoso and to be assisted by the University President, Attorney Domingo Y. Reyes Jr. The robe, hood, beret, and medallion are the most distinctive features of PLM doctoral regalia. The doctorate robe is often the most decorated academic gown. This robe is made of black velvet cloth with 3 stripes on the arms and front velvet panels whose color depends on the academic discipline for the Doctor of Laws. The panels and 3 stripes embellished across the sleeves are purple, which traditionally represents the wisdom, justice, and service to society. This academic gown is a symbol of the wearer's remarkable achievements. The hood, elegantly draping on the honoree, is painted in the color of the academic discipline where the honoree has contributed a legacy and paramount influence in the field of specialization or study. The PLM medallion, carrying the golden PLM seal, evokes the scholar's quest for truth and responsibility of academic leadership with a vision for the university's mission. This medallion signifies the strong commitment to the core values of the pamantasan: karunungan, kaunlaran, at kadakilaan. For the unwavering pursuit of wisdom comes prosperity and greatness. The beret, donned with gold bullion tassel, gracefully adorning the honoree's head, reflecting the pinnacle of erudition and leadership. Ito, congratulations Bongbong Marcos dahil ito na naman, wagi ito sa mga loyalists, mga pro-Marcos. Ayan, kaway-kaway dyan, mga loyalists. Kayo ang nasiyahan, pero kami hindi. Bakit? Bilang mamamayang Pilipino, yung pagdiriwang ninyo, sobrang ninyong kinagalak yung parangal na binigay ng Doctor of Law. Mga kababayan, itong parangal niya ay honoris causa. Ito ay ibig sabihin na yung kanyang paglilingkod, mga kontribusyon niya sa ating bansa, yung kanyang mga programa sa kanyang administrasyon. Ito yung ibig sabihin, honoris causa. So, ibig sabihin, base sa kanilang criteria, itong paaralan ito, nag-qualify si Bongbong Marcos para gawaran isang magandang award na ginawad ng isang paaralan ng isang leader o presidente. Isang pinakamataas, Doctor of Law. Alam ko maraming natatawa, alam ko na maraming galit at alam ko maraming tumawa. Dahil Doctor of Law, hindi yun yung parang doktor o abogado siya. Ulitin ko, ang Doctor of Law na na-receive ni Bongbong Marcos is honoris causa. Ibig sabihin, yung kanyang administrasyon, yung contribution niya sa ating bayan, sa ating bansa, kinikilala ng isang paaralan dyan sa Maynila. So, hindi ko na babanggitin isa-isa kung ano yung nagawa ni Marcos kasi ang akala ng paaralan, marami siyang contribution. Meron namang contribution. Pero sa pangkalahatan, wale.
In terms sa corruption, wala. Wala. Kasi, ang napakulong yung mga kalaban, hindi yung kanyang mga kaalyadong sangkot. Doctor of Law, meron nga akong nakita doon sa mga reaksyon doon sa kanyang video na tinanggap niya yung kanyang parangal. Doktor ng law, kalokohan. Doctor of very low ratings. Dahil nakapaglabas ng hinaing ang ating mga kababayan sa Facebook na talagang wala, negative ang kanyang performance, yung kanyang trust rating. Mga boss, mga kababayan, gusto nga niyang i-ban ang Facebook. Kasi wala Imagine ito si Claire Castro. Tinanong siya, yung kanyang spokesperson. Sinabi niya, lubog ang bansa natin. Oo, lubog ang ating bansa. Tingnan mo, lubog din ang Davao. Yan. Yun yung arguments nila. Lubog ang bansa, pero doon, lubog ang Davao. Itong kanyang alter ego, Ombudsman Boyeng Remulla, ang epicenter ng flood control doon sa Davao. Yung baha dyan sa Maynila, imbestigahan ng Davao. Yung baha dyan sa Luzon at kanyang Baluarte sa Ilocos, imbestigahan ng Davao. Ganyan. Imagine yung century or ilang dekada na awayan ng Marcos at Aquino, sinong nakapag-unite sa kanila? Duterte. Tingnan mo, yung mga pinklawan-dilawan, nag-unite, walang sinabi, walang reaksyon pagdating sa usaping flood control corruption. Si Risa Ontiveros, si Laila de Lima, si Jokno, walang sinabi kahit isa pagdating sa flood control at ito, trilyones na pondo sa ating bansa, pera ng taong bayan, buwis ng taong bayan, ninakaw ng mga PI na itong mga politikong ito. Walang sinabi. Walang sinabi. O ngayon, merong isang paaralan na nagtuturo dyan si Lisa Marcos at ang ginawa nila, pinarangalan itong ating presidente, si Bongbong Marcos. Nakita nila napaka-garbusong mga kontribusyon, mga magandang nagawa ng ating presidente sa ating bansa. Ito yung pinaka-the best na parangal, hindi pinarangalan ang Duterte kundi itong Marcos administration na ito dahil sa kanyang kontribusyon sa ating bansa. Economic, yun, kitang-kita nila, maganda ang ekonomiya natin. Imagine mga kababayan, tingnan nyo, ang piso, the weakest of all time recorded ngayon, 61, almost 62 pesos versus $1. Yan ang pinaka-the best na presidente ninyo. Aber, pagdating sa nakawan, meron ba siyang ginawa? Ngayon, meron sinabi si Claire Castro na itong mga flood control na to kailangan na investigahan at itong ombudsman humirit ng contempt order or contempt power. Meron na naman silang naisip. Kasi, sabi na ni Chis Escudero, the Constitution must impeach 1/3 of its member in the Senate. It should be 16 kasi 1/3 of 24 na mga senador, 16 of that na mag-impeach ng isang impeachable offense or impeachable official sa ating bansa. Ngayon, medyo baka wala. Mahirap patunayan nila na misuse of confidential fund. Kasi silang lahat mayroong confidential fund. And in fact, itong si Tulfo, itong si Colonel La Chica ba yun? Ayaw na nilang kasi, yung si Colonel La Chica, hindi naman pwedeng ilagay yung tunay na pangalan dyan sa resibo. Acknowledgement receipt lang yun. Because it will jeopardize. It will jeopardize the intel or the intelligence work. Yung mga trabaho nila. Lang naman, pipirma ako si Tarpulano, si Pinas Now, nag-receive ng 100,000. Ikaw ba, Tulfo? Matanong kita, sabihin natin, tinawag mong estupido si Acosta. Meron ka bang isang empleyado dyan, isang utos mo lang ay hindi susunod? Kasi meron kang tinatawag na blind loyalty. Kaya tinawag mong estupido.
Ha? Ikaw ang pinaka-stupid dahil nagbulag-bulagan ka, nagbingi-bingihan kayo. Mga tolpo dyan sa Senado, mabulti lang kayo sa mga taong kakampi sa mga naaapi pero depende sa mga nang-api. Kawawa, ha? Kawawa. Sa Pampanga ba yun? Bulacan at Laguna yan, lubog sa baha. Ilocos Norte. Sabi nila, Claire Castro, lubog din sa baha ang Davao. Tingnan yung Davao. How many hours humupa? Dahil siyempre, kung below sea level, alangan naman na the water will settle its elevation. Pag mataas yun, siyempre sisip-sip kung saan siya mapunta doon. Kung medyo mababa yung may mababang parte, pupunta yun doon. Kung dito ang tubig, kung medyo may leaking, paunti-unti yan mapunta dito. Kung below sea level. Kaya nga meron tayong flood control para hindi, Bubo lang ang naniniwala sa iyo, Claire Castro. Yung sinasabi mo na yung, kakaya ni, Ombudsman Boyeng Remulla, ang pinaka-epicenter doon ngayon sa flood control, Davao. Utot mo ninyo till it to the Marines dahil alam namin yung konteksto ninyo, yung konsepto ninyo, yung arguments ninyo. Lahat iparatang sa mga Duterte, lahat papunta sa Davao. Sa Ilocos, sa Baluarte, ang mga binaha, ang gobernador sa Bulacan, walang alam. Siyempre, alam nga naman may aamin na magnanakaw. Nagnanakaw ka na. Nandiyan ang polis. Alam nga na ikaw ang nagnakaw. Kailangan alaminin mo, ako ang nagnakaw. Kulong. Diba?